Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong muling lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong talo na naman po, no? Talo na naman ang isang Duterteng aso. No, mukhang it's not a good day o it's not a good week for the Dutertes minions o mga asong ulol nila kasi bokya sila doon mga kababayan sa sinagawang rally ng INC. They preemptly tinigil nila kaagad yung kanilang rally, hindi na po umabot ng third day. So siguro naawa po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang miyembro na baka magkasakit, baka may maantala sa kanilang trabaho, siguro sabi nila, tama na to, at least naparating natin yung gusto nating iparating. No? So kudos po sa pamunuan ng INC, pero yung inaasahan sana ng mga DDS, no, na magamit yung rally ng INC, mukhang bokya. At may isang senador dyan, bokya din mga kababayan. Mukhang nawiwindang na talaga ang tumbong nito, no? Okay, sasabihin natin kung sino yung senador na yan. At ganun din po, si PPO at PCO Yusek Attorney Claire Castro nag-ala Harry Roque. Ay, ano po yung ginawa ni Yusek Castro? Nag-ala Harry Roque. Kanya pong pinersonify si Harry Roque bilang isang spokesperson ni Digong noon. Ano ba yung ginawa ni Harry Roque na mistulang ginaya ni Yusek Castro? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Ayan po, yung school bus, manunundo na ng mga bata. Nandito lang po tayo sa ating driveway, no? Habang tayo nagbablog. Makulimlim, malamig na po. Kung makikita nyo yung likuran natin, makulimlim yan kasi pumasok na po yung pole sa lugar namin. So okay mga kababayan, simulan na natin ito, no? Unahin muna natin yung isang senador na natalo na naman. Talo po sila mga kababayan kasi itong senador na ito, nawiwindang na ito, no? Isang linggo po itong hindi pumasok sa Senado at ngayon, magmi-Miyerkules na sa bansang Pilipinas, hindi pa rin ito nagpapakita sa Senado. No, sayang po ang pinapasahod sa mga senador na ito na hindi pumapasok sa Senado. Hindi po makita ang kanyang ni anino sa Senado. O baka naman, nandun lang sa kanyang opisina at hindi nagpapakita sa publiko. Nakakahiya po. Ang tinutukoy nating senador ay walang iba kundi si Senator Ronald Bato, the authentic puncher na takot na De La Rosa dahil sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na meron pong unofficial ICC warrant laban sa kanya. Simula nung nalaman niya yan, ayon, nananahimik po ang Bato. Natunaw po ang pagiging Bato niya. No, kumbaga akala mo matapang, no? Nagbigay lang ito ng mga statement nung naglabas si si Elizalde ko ng kanyang expose at tinutuligsa pa ang mga dilawan, kakamping at mga komunistang grupo. Pero binalikan siya dyan ni Kiko Pangilinan at ni Leila de Lima. No? Ngayon mga kababayan, nung nalaman nilang meron daw siya di umanong ICC warrant, nag-file po sila, nag-request sila sa Supreme Court ng TRO. Nagre-request sila niyan para wag daw pong i-implement yung warrant ng ICC laban kay Bato. At the same time, nag-file din sila ng request na inuutusan ang ombudsman na ilabas yung sinasabing warrant of arrest kay Bato. Kumbaga gusto nilang panagutin si Ombudsman Rimulya sa kasinungalingan nito. O ngayon mga kababayan, latest na balita kahapon sa ating bansa. Dahil ang pinal nilang request sa Supreme Court ay very urgent motion, kaya naglabas din ng very urgent decision
ang Supreme Court tungkol sa request nilang ilabas ni Ombudsman Boying Rimulya yung sinasabi niyang unofficial ICC warrant. Ang kasagutan ng Supreme Court, denied. Dininay po ng Supreme Court yung request ng kampo ng TNT na si Bato na ilabas ni Boying Rimulya yung sinasabi niyang kopya ng warrant galing ICC. Denied po sila. Sabi ng Supreme Court, denied ang request ninyo. So hindi inayunan ng Supreme Court ang request nila. No, kasi ang gusto nitong mga kampo ni TNT Bato na si Attorney Torion, panagutin si Rimulya. Dapat mag-apologize si Rimulya kasi derogatory yung sinabi niya. Nakakasira sa imahe ng kanyang kliyenteng si TNT Bato. Ano pang ikakasira niyan? Sira naman na ang pagkatao ng Bato na yan. Yun na lang nga pinaggagawa niya, yung mga antics niya sa Senado. Walang kwenta, mga kababayan. Hindi niya nga alam, pinagsasabi niya, pati Holy Spirit, dinamay niya na. O ngayon, nasaan ang guidance ng Holy Spirit? Ang tanging spirit na pumapalibot kay Bato ay takot spirit. So talunan po, no? Hindi good day. Hindi good day para sa mga aso ng Duterte ang Tuesday, November 18 sa Pilipinas. Kasi walang nakuhang desisyon na pabor sa kanila galing sa Supreme Court. Na kasi pag yan, sinabi ng Supreme Court, ilabas mo yan Boying, baka sabihin, mag-apologize ka. Wala ka palang mailalabas o baka kasuhan pa si Boying ng cyber libel. Kaso sabi ng Supreme Court, wala. Hindi namin aayunan ng inyong request. However, mga kababayan, siyempre dadaan sa due process. Ano ang next step ng kampo ng TNT si Bato? Motion for reconsideration. Talagang ipagpipilitan nilang mga kababayan. O magmo-motion for reconsideration kayo, anong bagong ebidensyang iprepresenta ninyo? Di ba? Sa bagay, due process yan. In accordance to the law. Okay, pagbigyan natin. At ganun din po, yung TRO na nire-request nila, wala pa pong desisyon. Pinapakomento lang ang parehong grupo. Bakit kailangan maglabas ng TRO? Wala pa naman. Di ba? Bakit kinakailangan ni Bato ng TRO? Kasi po, takot po siya na mapunta sa ICC. Yung sinasabi niyang sasamahan niya ang tatay niyang karton doon sa ICC, daldal lang yun. Pero ang totoong sa loobin ni Bato, takot na po yan. Kaya nga tinawag nating TNT. Wala pa po yung desisyon ng Supreme Court sa TRO na hinihingi nila na huwag ipatupad yung warrant of arrest sa kanya just in case meron nga. Okay, so not a good day for Bato. Wala pa rin siya sa Senado. Nananahimik, nagtatago sa lungga. Ang Bato nalusaw. Takot na takot. Okay mga kababayan, punta naman tayo kay Yusek Castro. The Palace Press Officer at Yusek ng Presidential Communication Office. Kasi po mga kababayan, nag-channel, nag-alaroke po si Yusek Castro. Bakit? Bakit nag-alaroke? Ano yon, yung parang humbakla? Hindi po mga kababayan. Ano po yung nag-alaroke si Yusek Castro? Kasi po ito pong mga kampo na naman ng mga Duterte, yung mga asong ulol ng Duterte, ay humihingi po o nananawagan na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Sinagot po yan ni Yusek Castro. Ang sabi niya, hindi na kinakailangan. Nag-alahari Rocky po siya. Sabi niya, hindi na kinakailangan. Maayos naman ang presidente. At wala kayong ibang yung channel ni Harry Roque
Sino po kayo para utusan ng presidente? Di ba yun ang sabi ni Harry Roque? Sa panawagan noon ni Senator Trillanes na magpa-drug test si Duterte. Sabi ni Harry Roque, hindi ko na po alam ang sasabihan ko kay Senator Trillanes. Ang presidente po ay presidente ng Pilipinas. Halal po siya ng taong bayan. Walang sino man ang makakapag-utos kung ano po ang gagawin ng presidente. Oh, di ba? Ano sabi ni Attorney Claire? Hindi na kinakailangan. Siya po ay presidente ng Pilipinas. Maayos naman po ang Pangulo. Nakita nyo naman po paano po magsalita, magbihis ang Pangulo, paano umasal. Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Attorney Claire. Hindi po tulad ng iba dyan na parang sila pa ang bangag. Kung umasta, kung kumilos at magsalita. Hindi po nagmumura ang Pangulo. Hindi po nagsasabi ng masamang salita sa mga kapwa politiko o mambabatas o mga personalidad. Nakita nyo naman kung paano magsalita ang Pangulo sa mga international community sa kanyang speech. Nakita nyo paano magtrabaho ang Pangulo, maayos po. So, hindi na po kailangan ng drug test. At sino po kayo? O, di ba? Malaalhala, Harry Roque. Di ba, Harry Roque? Hindi nyo natatandaan yung sinabi mo? Kayong mga asong ulol ng Duterte, hindi nyo natatandaan yung pagmamaldita ni Humbaklang Harry Roque? Nung time nung Tatay Digong ninyo, na kung saan si Trillanes makulit na sinasabi na dapat magpa-drug test si Digong? Kayo nagsimula niyan. Ikaw, Harry Roque, ang nagsimula niyan. Kasalanan mo yan. Ngayon, ginagamit lang sa inyo yung binitawan yung salita, yung statement ninyo, ayaw nyong tanggapin, o kasi self-serving kayo. Di po ba? O ngayon, ginagamit yan, naaasar kayo. Pa-hair follicle test yan. Bakit? Nagpa-hair follicle test ba si Digong? O, di ba? Kaya kayo, hindi kayo uubra kay Yusek Castro. Ha? Mas mahusay, magaling si Yusek Castro. Pikon na nga kayo, hindi pa nga kayo nakakapuntos eh. Kahit na anong pambabaliktad ninyo, kahit anong kwentong naratibang mga putik ang ibato nyo, hindi nyo matitibag si Attorney Claire. Ibabalik lahat sa inyo. Presidente po ang ating Pangulo. Maayos naman. Hindi naman nagmumura. Walang kaaway. Hindi tulad ninyo. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos? If you make your enemies angrier, it means you're doing a good job. Diba? Hello, Amy. So, ano kayo ngayon? Ha? Ibinalik sa inyo yung kahambugan nyo. Ibinalik sa inyo yung mga statement nyo. Sampal sa inyo yan. Diba? Nag-boomerang sa pagmumukha nyo. O ngayon, asar na asar kayo. Buti nga sa inyo. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.